Problema niyo rin ba ang pambaon at pangulam natin sa araw-araw? Pues mga mare, meron akong idea na isang recipe na maibabahagi ko sa inyo. Patok po itong pangbaon lalo na ng ating mga anak na minsan medyo hirap pakainin ng mga gulay. Pwede po ito nilang pambaon. Madali lang naman itong gawin mga Mars at sundan niyo po ako ay tuturo ko sa inyo kung paano ito gawin. Unang-una, meron ako dito chicken breast. Bali, nabili ko ito sa supermarket sa halagang 200 pesos. Hiniwa ko ito ng maninipis para po madali siyang maluto. Ang gagawin lang natin is magagawa tayo ng pang-marinate. Naglagay ako dito ng 2 pirasong itlog, 1/2 cup ng cornstarch, 1 teaspoon ng asin, konting paminta. Pagkatapos po ay haluin natin para magsama po yung mga sangkap. Kung wala po kayong cornstarch ay pwede naman pong harina lang ang gamitin. Mas prepared ko po kasi ang cornstarch sa mga ganitong klaseng recipe kasi crispy po ang nagiging outcome ng ating piniprito. Pagkatapos po pala nito, nagdagdag pa ako ng 1/4 cup ng tubig para hindi naman po ganong kalapot yung ating butter na pang-marinate. Then, nag-add pala ako dito ng isang sachet ng oyster sauce para po mas luminamnam ang ating piprituhin na chicken breast. Ayan lang po, imimix-mix lang natin ito ng maayos para magsama po yung mga sangkap. At ito, okay na po sa akin yung ganito kalabnaw lang na mixture. Then, ilalagay lang natin dito yung chicken breast. Make sure po na ma-coat po both sides ng ating mga karne para sure po na pantay ang magiging lasa nito. Kapag sure na tayo na well-coated na po yung ating chicken breast sa kanyang mixture, i-marinate natin ito for at least 3 to 4 hours. Pero mas maganda po kung overnight itong i-marinate. Ako po, i-marinate ko to ng magdamag. Kinabukasan ko na po ito lulutuin. A few moments later. So, ito na nga, kinabukasan na po ito. Ito na yung ating marinated na chicken breast. Ayan, ipa-fry lang natin ito. Pero bago natin ito prituin, i-coat na natin ito ng breadcrumbs. Yes po, breadcrumbs po ang pang-coating ko ngayon. Usually po kasi kapag recipe na chicken alaking, ang pang-coating po dito is yung harina. Yung harina, tapos titimpla ng salt and pepper, yun po yung pinangkupot bago iprito. Ako po, iniba ko naman, bali, breadcrumbs po yung ipang-coat ko para po mas crispy po yung ating chicken fillet. Bali, magpapainit lang tayo ng mantika sa kawali. Hindi po masyadong marami dapat yung mantika kasi madali lang naman itong lutuin at maninipis lang naman po yung hiwa ng ating chicken fillet. At make sure po na mahina lang din yung apoy kasi yung breadcrumbs natin is madali po siyang masunog. Madali lamang po itong maluto kasi manipis po ang hiwa ng ating chicken breast. Kaya bali piprituin lang natin ito lahat at pagkatapos po nitong maluto ay pupunta naman tayo sa next procedure. At ito na po yung ating naluto na chicken fillet o diba? Sa halagang 200 pesos po na chicken breast, marami po tayong nagawa dito kasi maninipis lang yung hiwa nito. Tapos malalapad din. Bali, next procedure naman natin is gagawa tayo ng white sauce. Bali, naglagay lang ako dito ng 2 tablespoon ng butter. Kahit hindi pa po melt yung butter, is pwede na nating lagyan ng 2 tablespoon din po ng harina. Yan, tapos i-mix-mix natin hanggang sa medyo matunaw na yung ating harina. Pagka na-mix na po yan, dahan-dahan nating ibubuhos yung isang lata ng Alaska Evap. Yung malaking lata po ito. Yan. Pagkatapos nito ay lalagyan natin ng isang cubes. Bali, beef cubes po yung nilagay ko dito. Pwede kong chicken cubes or pork cubes. Kahit ano po is pwede nyo naman ilagay dito.
kasi nakakadagdag po siya ng lasa. Then, naglagay ako ng isang maliit na carrots na ginadgad ko. Tapos, 1/2 cup ng cheese. Ang carrots po ay ginadgad ko para mas madali siyang maluto at make sure talaga na magsasama siya doon sa ating sauce. Kasi may possibility na kapag hiniwa ko pa ito ng pa-cubes, baka pili-piliin pa ng anak ko yung gulay. Kaya sigurado ko talaga na kasama na talaga siya sa sauce. Kaya yung carrots is ginadgad ko po. Bali halu-haluin lang natin ito hanggang sa humulo at medyo lumapot. Pagkatapos nito ay titikman natin. Tapos dadagdagan pa natin ng pampalasa. Bali nagdagdag ako dito ng 1/4 cup na tubig kasi medyo malapot pa po yung sauce. Kasi habang lumalamig ito, mas lalapot pa. Kaya kailangan alam natin yung tamang consistency na kailangan natin. Then nag-add din ako ng 1 tablespoon ng asukal. At 1/2 teaspoon lang ng asin kasi okay na po yung lasa niya. Medyo may konting tabang lang. Kaya konting asin na lang po yung nilagay ko. At eto na nga, sa ilang saglit lang na kuluin lang ng mabuti. Eto na yung ating sauce para sa ating chicken. Ayan na. Panigurado po ako na magugustuhan ito ng inyong mga anak. Kasi po napakasarap po ng ating chicken. Tapos nagmatch pa po yung ating ginawang white sauce na sobrang sarap. Kaya sulit na sulit po at swak na swak po itong ipabaon sa ating mga anak. Ngayon, kung ipapabaon po natin ito sa kanila, mas maganda po na ibukod muna natin yung sauce. Bali, ilagay natin sa isang maliit na lagayan. May mga nabibili naman po mga hinge cup na yung may takip na. Tapos, ibukod natin yung chicken para pagkakainin nila is pwedeng isasawsaw na lang nila yung kanilang ulam, o diba? Sana po mga mare, subukan nyo ang ating recipe na ito at tiyak ko po na magugustuhan nyo talaga ang lasa nito. Yung sukat po sa bawat nilagay ko sa white sauce, saktong-sakto po yun mga Mars. Kaya ako sa inyo, try nyo po yun gawin at hindi po ako mapapahiya sa lasa nito. Pero dun po sa tamis at talat, adjustment yun na lang po yung kailangan. Kasi iba-iba naman po yung ating panlasa. So, paano mga Mars? Meron na naman ako na ibahagi sa inyo. Sana po ay abangan nyo uli ang aking mga ibabahagi pang mga recipe or idea na pwedeng-pwede nating magamit sa araw-araw, lalo na sa mga nandinegosyo dyan. Salamat po sa panonood. Bye-bye po. Until my next vlog. Happy cooking. God bless po.